Kapag may batang bully, sino ba ang may kasalanan? Ang bata o ang magulang? Kasi ang pangbubuli po, meron niyang pinanggagalingan, di ba? Yan ang pag-uusapan natin dito sa... Hey, Mark the Podcast. Siya po si Isel. At siya po si Mark. Let's go! Siyempre, sisimulan natin tong usapan natin before we discuss yung iba pang talking points. Kung ikaw ba ay nabully o Ikaw ang nang bully. naging bully ka, di ba? So, two sides of the coin. Ikaw, simulan natin. Wala akong karanasan na nabully ako sa eskwelahan o At sa all? trabaho. Wala. Hmm. Wala. Hindi rin naman ako, wala sa personality ko yung nambubully. Mhm. Maybe online Mhm. now dahil public personality. Diyos ko, hindi po tayo mawawala ng nambubuli, ng babash. Mm. Dahil siguro tayo naman lumaki sa henerasyong hindi pa naman talaga, we are not we're not Gen Z or the Gen Alpha Mhm. na ma-social media. Yes. Millennial tayo. Hindi tayo naaapektuhan ng bullies Mhm. online. Mhm. Kasi ngayon, it's good that you pointed that out kasi nung panahon naman natin, wala namang social media. Ngayon, kahit ano pong sabihin ninyo, merong magko-comment na. Yeah. Tapos sometimes the comments, just because hindi nakikita yung mukha nila, ang tapang nilang magsalita, ang tapang nilang mang-bash porque they're using a fake account or a dummy account, di ba? So Yeah. that's also a form of bullying. Pero mamaya Sige po, pag-uusapan po natin. pag-usapan, maganda pag-usapan yan, yung bullying online. Ikaw, nabully ka na o nambully ka na ba? Ako, nabully ako ng matindi. Kasi po, nung grade school po ako, late bloomer kasi ako eh. So, yung mga kabatch ko, yung mga klase ko, nagbinata na and all, nag-growth spurt na, nagsitangkara na, nagkaroon na ng mga bigo-bigote, lumaki na yung mga katawan. Ako, naiwan po na maliit. So, pag ganun ka po sa all-boys school, nako, i-expect mo na mabubuli ka ng husto. One particular incident na hindi ko makakalimutan was, syempre isa ako sa pinakamaliit. Pag class picture, ako yung laging nasa harap na nakaupo sa lapag. Kasi nga, yung matatangkad sa likod. So anyway, meron pa po kami mga lockers noon sa Ateneo. And yung mga locker, hindi katulad nung araw, ay nung ngayon na magaganda na yung mga lockers eh. Yung dati talagang kahoy. Yung kahoy na nilalagyan mo lang nung... Yeah, parang may ganun din kasi sa makalumang STC. padlock, di ba? Yes, yeah. So, merong isang bully nun na talagang ang laki niya nung time na yun. Laki talaga ng katawan, laki ng braso, tapos nagwo-workout pa siya. Yung typical jock, yung ganun. So, siya sa mga bully nung time namin. Ang trip po niyang gawin sa akin, every recess, aabangan niya ako, tapos pipilitin niya akong ipasok dun sa loob ng locker kasi kasya ako. Ganun ako kaliit. Yeah. And I dreaded that because imbis na mag-abang ako ng recess para makakain ako, there came a point na nandyan siya lagi pag recess, tapos isisilid niya ako doon sa locker, papalabasin lang niya ako kung bibili ko siya ng pagkain. I dreaded that time kasi wala akong magagawa. Ang liit-liit ko, I cannot defend myself. And the bad part about that is, walang tumutulong sa akin nung time na yon. I had classmates and friends na... Ipapasok ka sa locker, ilalock niya ba yun or hindi naman? Sasara niya. Like, paano ka makakalabas? Sasabihin lang niya, ready ka na ba lumabas? Pag sinabi ko, sige, bibili na kita ng merienda, bibili na kita ng recess, saka lang niya bubuksan. So, kung hindi ko gagawin yun... Sa'yo lang ba ginagawa yun o sa iba pa? Sa alam ko, sa akin lang. Kasi nung time na yun, wala naman ako nababalita ang iba. So, I don't know if there were other cases na ginagawa niya sa iba, but nung time na yun, alam ko ako lang. Grabe, no? Ang hirap talaga. Sinumbong mo ba to sa parents mo? Sinumbong ko, pero syempre, pag nung time na yun, ang sasabihin lang sa'yo is try to toughen up, try to tell your teachers. Lalaki ka, kailangan. Oo, Ba yun? try mo paglaban yung sarili mo. Ganyan ang totoong buhay. Yung mga ganyan, di ba? My So, gosh, okay, naiintindihan ko yung totoong buhay, but di ba, hindi pa ako lumalabas ng eskwelahan eh. And I was so tiny. Anong gagawin ko, di ba? Grabe, ano? Imagine, no, kung nangyari yan ngayon sa anak mo, Yes. ganun din ba sasabihin mo? Ako hindi. Hindi. I would probably address it myself, either pupunta ako. Kasi ganito po yan ang problema niya na specifically in a boys school environment. Pagka ikaw nagsumbong, tawagin kang chuchu,
Oh, yeah, Chuchu Di is ba? the Pagkakalat ka ng term. mga batchmates mo, classmates mo, ay, yan si Zambrano, sumbongero yan. Sumbongero, yeah. And you will get picked on more, lalo kang Okay, got it. pagtitripan, and di ba, no, Kasi mahinang klase, oo, ganyan. parang imbis sa paglaban mo yung sarili mo, sinumbong mo. Ganun eh. Kaya pala noong araw, I don't know kung applicable pa rin ngayon, uso yung mga suntukan. Yes. Diba? Kasi lalaban ka. Noon kasi, not for anything Noon, pag kami disagreement, suntukan kayo, pagtapos ng tapos na. Hanggang doon lang, na-resolve nyo na eh. Kasi kung may nanalo doon sa suntukan, okay na yun. Ngayon kasi po, iba eh. Mas nakakatakot ngayon because, you know, you hear about instances na may dinadala ng weapons. Oh my diba? God, tsaka beyond suntukan eh. Iba na. Medyo talagang yung pananakit nila, ibang level na. Yung Yeah. mauospital talaga yung bata. Yan. Ganun, right? Kaya po talaga namin napili itong topic na to was because some of our friends in the industry na kilala namin recently became part of the news. And this was also requested sa comment section, binanggit ito, sinadjust pala. Yeah. Kung pwede nga pag-usapan ng tungkol sa bullying kasi rampant daw siya talaga ngayon. So, yeah. Yun ang nangyari eh. Parang it came to a point na nagkakahablahan na, umabot na sa korte kasi it became the word of the parents of the other kid against the parents of the other kid. Ang, Di ba? ang Parang, malala pa nga ngayon, may nakita rin ako online eh. Girl na sinipa. yes. Ayun ko, excessive yung physical na trauma ang binibigay niya. And then binivideo, tapos ipopost online. Tapos pinagtatawanan, di ba? Ganon. Siyempre, marami namang nagtatanggol online. Hindi dapat ganyan, hindi dapat binivideo, ba't binivideo yan? Dapat inaawat yan. So, anong ginagawa ng eskwelahan? So, maraming involved pagdating dito sa bullying. Now, itatanong ko, babalik tayo sa kwento mo. Paano natapos ang pambubuli sa'yo? Lumaki ako. Okay. Ito yung nangyari dyan. I'll tell you. Wait, block section ba kayo? Kaya naging classmate mo siya all the way hanggang tumangkad ka? Ganun ba yun? Yes, kasi ganito eh. Sa Ateneo nun, block sections kayo. So, section J, karamihan dun. The whole 4 years, section J kayo. Okay. So, ganun. And hindi ko lang sasabihin kung part ng section ko yun or hindi, yung guy. But, ang nangyari po nun is when I had my growth spurt, sobrang tangkad ko naman. As in, naiwang ko siya. So, eto na. There was one time na nag-cover ako ng fight ni Manny Pacquiao in Las Vegas. If I'm not mistaken, this was the Bradley fight. Nakalimutan ko na, but... tapos na to ha. Tapos Nagsilakihan na kayo. Wala may mga na. sarili na kayong buhay. Yes. Adult na. Okay. Working life na kami nito. Oo. Nakita ko siya sa MGM Grand sa Las Vegas. And hindi mo makakalimutan yung mukha ng mga taong ganun eh. Because tumatatak sa'yo yun sa damdamin mo, sa puso mo. Anyway, nung nakita ko siya, nilapitan ko talaga. And nung time na yon, kalahati ko na lang po siya. Ibig sabihin, kung ano yung height niya almost yung time na binubuli niya ako, hanggang doon na lang. Hindi na siya lumaki. Pero malaki pa rin yung katawan. So anyway, nilapitan ko talaga siya. Tinawag yung pangalan. Sabi ko, bro! Tapos tumingin siyang ganun. Tapos nakilala niya ako. Uy, Mark! Ganun. Syempre, I'm sure napapanood So ako ka parang, niya. ay, ganun pala. Musta ka na? Sobrang, ganun. parang naman sobrang So siya parang, okay lang bro. Parang ganun. Tapos sabi ko, mabait ka na ba? Ganun ko. Tapos ngumingiti-ngiti siya. I think he knew what I was getting to eh. Parang, alam mo sabi niya sa akin, Lana, kinilamutan ko na yung side ko na yun, bro. Kasi sabi niya, nung time na yun, medyo, magulo lang yung buhay ko noon. Parang ganun. Wow, siya pala dapat ang guest speaker natin. Hindi ko na pina-explain kung ano yung gulo ng buhay niya. Pero basta, to cut the long story short, sabi ko, pare lipas na yun. Parang ganun. I just want you to know we're okay. Maybe kung ano man yung pinagdaanan mo nung time na yun, na ako yung nagpagbuntonan mo nung galit mo sa buhay. Just wanna let you know we're okay. Tapos sabi niya, sigurado ka bro? Because I think he felt that, I think he knew how bad he was to me. Kaya pare, okay na. So yung typical na, chest bump na lang kayo, ganun. And now, every time I see him, parang, uy, pare, ganun. It turned out well. But,
dala mo kasi yun for so many years. Of course. Isipin mo from that At saka yung time, fear mo na papasok ka, you know that there's someone who's gonna bully you tuwing recess. yes. Matibay ka. Sa iba Yeah. yun, mami ayoko nang pumasok. Hindi na lang. O apektado na yung buong, your grade school life. Yeah. Baka pati grades mo, di ba? Terrifying yun. Terrifying yung Oo. time na yun. Hindi ko alam how to handle it really. But siguro in one way, you learn to deal with it also. Parang, ang masama nung kasi tanggap ko na tomorrow mangyayari siya ulit. The next day mangyayari siya ulit. Kasi wala kang magagawa eh. Yeah. Di ba? You're stuck in a rut. Ano bang gagawin ko? So those are the situations na gusto namin pag-usapan ngayon. Kasi base doon sa mga nababasa namin, doon sa mga reports coming out sa news about yung cases of bullying that were happening, parang in a way, yung mga parents parang hindi na rin nila alam yung gagawin nila. That's why they resorted to magsampa na lang tayo ng kaso. Yeah. Kasi nasaktan ng todo yung anak niyo. Isa, almost nalunod. Di ba? Kasi pinagtitripan sa swimming pool, tinutulak daw pababa yung bata. Although sabi naman nung kabilang Kampo. party, hindi naman daw totoo. But it came to a point na they chose to handle it in the courts na. Parang ganun. Wow. I don't know if that happens to my girls. Hindi. Baka magpa-involve talaga ako. Natatakot ako pag nangyari yun. Hindi. Kasi kilala ko po ito eh. Ako, she knows that I'm that non-confrontational when it I comes to am things. very confrontational. Siya po, I am. oo, ano po siya ganun po siyang klaseng strong Lalo na person. pag alam kong nasa tama naman kami. At talagang, lalo na kung naargabyado ako, hindi ako papayag. Yeah. Hindi talaga. Ang isa pang tanong is, kasi sinabi natin kanina, may bully, may nabubully. Paano kung ikaw yung nasa gilid? Di ba kanina sabi mo, may vinivideohan. Merong nananakit doon sa isang babae, sinisipa. Tapos may mga tumatawa sa paligid. Are you part of the, the bully? Can you be considered a bully too? Oo. Dahil hindi mo tinigil? I guess, yeah. Di ba? Oo. What should be... Okay. Ito yun, pinag-uusapan natin prior to taping. Wala silang ginagawa or hindi nila inaawat dahil marahil takot din sila na puntiryahin ng bully. Yes. Right? Parang aawat ka o ikaw ibubully rin kita. May takot. Tama? Pwede. Kasi, alam mo, minsan pagka nandun ka pa sa elementary, there are times na you want to fit in. Of course. Di ba? May mga grupo yan eh. The Oo. geeks, the cool ones. Yeah. The nerds, the yeah. jocks, ganyan-ganyan. Right. Hindi mawawala po yung mga clique na tawag nila. Yeah. So, kung ikaw naka-witness ng binubully, tapos hindi mo tinulungan or hindi mo tinigilan yung bully, kasi sometimes parang yung bata na hindi nag-react, na hindi nag-step in, may takot din yan. May takot yan. Mabuntunan ba ako ng bully? Ako ba ang niya na, pinakialaman ako nito, siya naman yung tirahin natin. Susunod ka. Oo. Maraming ganun eh, na you don't want to be identified as that person na, minsan kasi yung do-gooder, yung pa yung medyo pinuput down eh. Yeah. Kaya importante talaga yung mga habili natin sa mga anak natin. Yes. Right? Ngayon, bata pa naman si Sandrine, no? Pero meron kasi kaming mga binabasang libro about that. Yeah, about laughing at your friend. I forgot the title of the book. I should have gotten it. When My Friend Cries. Okay, tell us about that. Merong magkaibigan sila, pumunta sila sa playground. Itong kaibigan niya, may mamang sorbetero na bibili silang ice cream habang nasa playground. Nalaglag yung bariya niya, pagpulot niya, simpleng stories lang kasi children's book, nabutas yung t-shirt niya. So, pinagtawanan siya nung grupo ng mga bata doon. Ganun lang naman. Hindi naman siya yung, syempre yung libro, hindi na mapapakita. Children's book, di papakita, nagsasapakan sila. But yeah, so pinagtawanan. So, that is a form of bullying. You think, Yes. yeah, pinagtawanan, ganyan, umiyak. Well, this is a simple story. And then, yung kaibigan niya, walang ginawa. Tumingin lang. Parang, medyo napangiti kasi
yun pala, she found it funny na nabutas. Okay. Pero nakita niya na nga na umiiyak, tapos pinagtatawanan ng marami at meron pa palang sinabi, let's say Pablo's the name yata eh. Mhm. Pablo the Oink Oink, Pablo the Pig. Tinawag pa ng names. Oo, yan. tinawagan ng names kasi nga medyo fat siya and kaya nag-break, tawag dito, napunit yung kanyang shirt. So, the Mamang Sorbetero said, your friend is crying. Why aren't you doing something? Mhm. Bilang bata, I don't know what to do. Tapos sabi niya, am I a bully now? So, nilapitan niya yung friend niya. Tapos nag-sorry naman siya. Sorry, you didn't do anything kanina. Mhm. And then, in-offer niya yung jacket niya. I think kinausap niya rin yung mga batang tumawa. Okay. Na you shouldn't do that. Mhm. So, yun. Eventually, na-realize niya through the ice cream man. Okay. So, yun yung kung paano ko sinishare din kay Zandrina. You shouldn't be the one laughing Mhm. at someone na, yun nga, naging ganun yung sitwasyon. You don't wanna be the bully, right? Naintindihan naman niya kaya yung I think meaning ng book. so. I think so, yeah. But, ayun nga, simpleng story lang to. Yung ang pinag-uusapan natin, mas grabe na nga ang nangyayari ngayon. Pisikalan, na humahantong na sa pwedeng madisgrasya talaga yung mga bata. Meron kasing yung mga nakikita nating cases ngayon na kahit ako, alam mo yun, hindi ako makapaniwalang kids at certain young age kayang gumawa ng ganun. Kaya ang isang tanong dito is, malaking factor ba yung pagpapalaki? Kasi sometimes sobrang bata, tapos yung ginawa niya parang kaya bang gawin ng age na yan? Yeah. Is it fair to automatically blame the parents? Yung bang pagpapalaki ng bata ang naging dahilan kung bakit capable siyang gumawa ng mga ganitong masasama to the kapwa? Well, partly, I guess, dahil sila dapat ang nagsusweto sa mga anak. Sila ang nag-i-explica ng mga bagay na ganito. But, again, ang mga magulang, hindi naman niya 24/7 na mamonitor ang mga anak. Meron dyan, kung may cellphone na, o na-expose sa social media. Good point. There right? you go. I mean, magulang, napakabait na mga magulang. Tinuturo naman talaga lahat ng kabutihan. Pero dahil may exposure sa social media, nangyayari pala to. Or, nabarkada siya sa mga maling tao. Yes. Right? Hindi mo talaga kontrolado as parents eh. Right? If ever your child becomes a bully, malalaman mo na nga lang kung pinatawag ka na May ng nangyari na pala. teacher. Na-bully pala yung anak ko. Hindi naman para isumusay na anak mo na, Mommy, I bullied her or di ba, I did something to someone. I don't think so. Ang laking factor din talaga ng social media, yung digital world na yan. Kasi imagine a simple point, wala pa tayo doon sa mga napapanood sa mga reels na nung tayo, para makapanood ka ng sine, either pupunta ka sa sinihan or aabangan mo yung once in a while nagkakaroon ng movie sa TV. Yeah. And also, pag ang TV, nagpalabas ng TV, talagang PG talaga. Yes. Right? Or, general... GP. So general patronage. Merong rating, di ba? Right. Hindi sila magpapalabas ng mga bagay na hindi dapat makita ng mga bata. And there was a time, nung simula ng cable pa lang, nung pasok pa lang yung cable TV, lahat ng mga violent, lahat ng merong mga sexual innuendo, madaling araw pinapalabas yun. They never show anything on prime time. Now. Ngayon, one click. Di ba? Remote. Open, Netflix. Yeah. Lahat ng violent movies are there for their consumption. Ito pa, yung mga pranks na nakikita mo sa reels. Oh my gosh, yes. You cannot draw the line dun sa fun anymore, sa entertaining and just pure violent. Yeah. I came across a post of a parent na namatay ang anak dahil sa mga ganyang pranks. Hindi, may tawag pa dyan eh. Basta uso siya, tapos nakalimutan ko ano bang ginawa nila. But anong nangyari? Bakit namatay? Namatay yung anak niya eh. Sa prank lang? Oo, ginaya kasi nila sa social media.
My And then goodness. the kid died. Mhm. I forgot. Pero ganong level nga. Mm. Dahil nga exposure sa social media na again hindi nga tayo 24/7 Mm. na nakikita kaya oh my gosh parents, how? Violent video games, isa po pa yan. If you play, kasi kung formative years pa ng mga bata, and you allow them to play extremely violent, yung mga first-person shooting games, games that look so innocent, like Roblox, but in essence, very violent, opening them to certain situations na pwede silang mabiktima ng ibang tao online. These things are part of the world ng mga bata ngayon eh. Yeah. And tama ka, not to blame the parents, hindi mo kayang i-monitor lahat yun. Imposible. You don't know what your kid is facing when they're in front of their tablets all the time, when they're watching on TV all the time. Hindi mo kayang 24-hour. May makakalusot at makakalusot. Yeah. And nai-influence po sila dun eh. Kaya nga hand in hand ang pagpoprotekta natin sa mga anak natin. May school, I don't know, the government maybe should do something about the control of social media. Di ba sa ibang bansa may mga social media bans na. And as parents, wag tayong magsawang magpaalala, pakita sa kanilang mabuti, and then a community, parang bring them to church para expose sila sa paano ba ang pagiging mabuting tao. Yeah. So kasi minsan sabihin mo, kaya naman bully yan kasi masama yung magulang. Hindi nangyayari yun eh. Hindi fair. Saka hindi fair yun. Parang bihira. I don't know. Kasi maybe baka isipin nila, it starts at home, binubully yan sa bahay. Baka ganun. Or baka nane-neglect siya. May mga ganong kwento. Yes. Nane-neglect yung bata. Tapos, gagawa siya ng mga masasamang bagay para pansinin siya ng magulang niya. May mga ganon din kwento, yes, right? tama yun. But, not that hindi sila iniintindi ng magulang, pero baka talaga namang, busy ang magulang o nasa ibang bansa ang mga magulang, working as OFWs, right? Iba rin kwento yan na hindi mo rin masisisi ang mga bata. Baka nga looking for attention. That's a big or factor looking din. for kalinga ba? Diba? Dati kasi, Oo. naalala ko, going back to my experiences nung bata ako, ang peer pressure mo lang noon nasa eskwelahan. I want to feel accepted. Gusto ko sikat ako. Kung hindi man ako parte ng pinakasikat na group, ayoko naman yung pinaka walang kwentang group na pinagtatawanan ng lahat. Gagawa ka ng paraan to lift yourself up eh. Right. At para magawa mo yun, sometimes gagawin mo do sa paraan na hindi na sa personality mo to catch attention. Di ba? Yes. Sometimes, lalong-lalo na dun sa time na unti-unti nang napapansin ng batch mo yung opposite sex, di ba? Naalala ko yun. Katabi ng Ateneo, Miriam College, di ba? Nagsisimula na yung mga soiree, di ba? That's the way of the school para, to expose you to, yung mga ganon. So, syempre, ayaw mo naman yung ikaw yung ma-identify as, ay, yan yung si Mark, hindi pinapansin ng mga girls yan, ganyan, di ba? So, ikaw, ang gagawin mo ngayon, you want them to see you with girls. Di ba? So, minsan ang gagawin ko noon, naalala ko noon, kasi isa po ako sa pinakahuling sunduin dahil nung time na yun sa Malabon po kami umuwi. Pagka iniintay ko po yung sundo ko sa Ateneo, merong laging girl doon na siguro galing po siyang Miriam eh. Pumupunta po siya ng Ateneo, iniintay yung kapatid niya doon, tapos doon sila susunduin, tapos sabi. So, crush mo? Crush ko yun. I think I was, what age was that? I was grade 6 or grade 7. Yan, usually mga ganyan. Parang ganun, matitindi ng So crushes. one time, parang sa kagustuhan mong makita ka na kasama mo yung magandang girl na yun, nakita ko one time nagsushoot siya dun sa court. Yeah. So niyaya ko yung mga ibang kalaro ko na ang hindi nila alam, prior to that, nakausap ko na yung girl. Magkakilala na kami. Kasi isa nga kami doon sa huling na susundo eh. So familiar na yung mukha namin sa isa't isa. So tinawag ko sila, guys, gusto niyo maglaro? O sige, dumating sila, saka ako tinawag. Uy, ganun. Oh, hi Mark, ganun. You wanna join us to play? So parang yung mga ibang guys, parang, uy, ayos to ganun.
Tapos a few days after that, yung mga iba palang nandun na plate na sinusundo, crush din pala nila yun. Tapos lumalapit sa akin, Mark, pakilala mo naman kami, ganun-ganun. So, feeling mo, ikaw yung sikat, di ba? Kahit wala ka naman talagang ginawang extra sensational. Yun yung sinasabi po namin na sometimes you have to do something extra outside of your personality para mapansin. And may mga instances na hindi na maganda yung ginagawa. Mga ganun. That's true. And, di ba, parang it's not fair to blame the parents all the time because sometimes yung impression ng bata do sa mundo kung saan siya gumagalaw in the weakest state of yung pag-iisip niya dahil immature pa siya, nagagawa niya yung mga bagay na. So as parents, how do we handle this? Yeah. Kung anak mo ang magiging bully or anak mo yung nabully, paano natin ito i-handle? Ito yung tanong na nakita ko dyan eh. Base do sa mga nabasa kong recently do sa mga celebrities na nagkakaroon ng kaso-kaso. Ang pinakamahirap tanggapin as parents is yung anak mo pala yung naging bully. Di ba? Yung anak mo pala yung nanakit, yung anak mo pala yung gumawa ng mali. Because in your mind, you're trying to be the best parent possible, di ba? Right. And then you hear about this. Oo. Ang tanong ko dyan, bago umabot do sa ganun na nagkasuhan, tinanong kaya nila yung anak nila, Why you did this? Did you really do this? And if you did, bakit mo ginawa yun? I'm sure Diba? nag-usap yan. Kasi bago naman kayo magsampa ng kaso, you have to know the truth. Yeah. You have to really know from your child, diba? Ngayon, since hindi pa natin inaabot yung gano'n, sana hindi natin abutin yung gano'n. Kasi like, remember, we know someone na from our regular school, dahil lagi nabubuli yung anak niya, pinull out niya na lang. Yun na yung solusyon And then nag-homeschool na lang sila. Maraming ganyan ha. Like, I was talking to another parent. Felicia, from STC rin po siya. And then, nag-usap kami, in-enroll niya anak niya in this particular school. Sabi ko, why didn't you choose the other school? Kasi sabi ng mga kapitbahay namin, marami daw bullies doon sa school na yun. Ganon. Siyempre, you wanna protect your child, diba? So, sabi ko, gosh, no? Anong klase na bing bullying ngayon? Sobrang unfair naman yun. Ibig sabihin, hindi na nawala yung bully every year. Hindi ko alam. May mga, i-consider mo rin naman kasi yan, di ba? But yeah, mangyayari yan eh. Either sila ang mabully, sila mambully, o makakita sila ng bullying. Yeah. So how do we address that as parents? Ang hirap i-explain kasi syempre meron kang pride as a parent, di ba? You want to assume na pag lumabas ng bahay yung anak mo, kung ano yung mga mabubuting asal na tinuro mo, yun din ang dadalhin niya, di ba? And then malalaman mo na may ginawang ganito, may ginawang I don't know, kung ako tanungin mo ngayon how I would deal with it, hindi ko alam eh. Parang ako, tanungin mo ako. Sige. Pag naging bully anak ko. Kunyari, tinawagan ka ng principal. Ma'am, yung anak niyo po may ginawang ganito. Let's say lang, nanakit. Ganyan. And they found out na talagang siya yung nauna. Not for self-defense or anything, siya yung nauna. How would you deal with that? First, how will you feel? And then second, how will you deal with it? Yung feelings, hindi ko alam. Not yet, I don't know. But, pag alam mong mali yung anak mo, kausapin mo muna. Yeah. Bakit mo nagawa? Talaga bang ginawa mo? Anong rason? Right? Start there. Kasi may pinanggagalingan yan eh kung bakit niya ginawa yun. Yeah. And then, mahirap naman i-correct kagad. Paano mo nga ba i-correct? Just ako lang, kailangan lang i-assure ko yung anak ko na I'm with you, okay? Na hindi kita iiwan. Tama naman yun. Dito, okay? But, there's right, there's wrong. And, paparealize mo syempre na wrong yun kung talaga siya yung bully, di ba? Yeah. Babalik mo sa kanya, what if gawin sa'yo itong bagay na ginawa mo sa kanya? How would you feel? Ganun lang naman eh. Yeah.
I mean, dahil simple lang naman pa yung mga okay, ang practice siguro namin yung dalawa naming anak. Yung pag-aaway nila na binato ni Zimira si Oh. Sandrine, yung mga Hindi, gano'n. okay lang yung 2-year-old pa lang Oo, naman. yeah, Ano but yun. yeah, I think Mm. kailangan hindi puwedeng lumaki yung anak mong bully. Yeah. No. Bukod sa makakasakit siya ng ibang tao, babalik din sa kanya yan. Totoo. Right? Paano kung baliktad yung situation? Ako Paano kung susugod biglang... doon sa magulang nung nambully. Ay, sabi ko na, ito na ang init agad Hindi, joke lang. Relax. Joke lang. O sige, ito na yung situation. Umuwi. Si Sandrine, kunyari, Oo. Mami, I don't wanna go to school anymore. I mean, why? Because this classmate of mine does this every day. Ganito, ganyan. Ganito ginagawa sa akin. I don't want to go to school. I'm scared. Well, kanina yung punta na tayo sa office. Mhm. Labas yung parent, bring the parent and the child all Mhm. together and talk. Mhm. Hindi pwedeng hindi ko kakausapin. Una sa lahat, babae. Babae yung mga anak natin. Hindi Yeah. katulad mo na, hindi. That's life. You have to Mhm. be tough. Hindi. Lalo na kung naging physical. Yeah. Siguro kung yung konting push. May mga sugat, pasa, yung mga ganun. Oo. Siguro yung mga pushing, ganyan. Kasi, lagi kong, kailan ko ba sinabi? Sinabi ko kay Sandrine yun some time ago. Pero hindi kasi ngayon eh. Hindi ko masabi sa kanya yun kasi si Zimira minsan yung nag-uumpisa ng push. Okay? Napakasiga. Pero nung single tuloy, nung mag-isa pa lang si Sandrine, kunyari may kalaro, ganyan. Mommy, she pushed me. It's okay. It's just laro lang yan, ganyan. Pero pag parang, ang sabi ko, pero if someone hurts you, let's say, if someone punches you, punch her back. Sabi mo? Kasi, hindi pwedeng iyak ka lang. Mm. Ganun ako. Actually, ganun din yung turo sa akin ng dad ko. Huwag ka mauuna. Mm. Siguro, pinunch ka. Sige, pagbigyan mo, wag. Okay na, layo ka na lang. Kung hinata ka, pinunch ka ulit, damihan mo na yung punch. Kasi, lumayo ka na di ba? You wanted peace pero hina mo ka, wag tayong uurong. Yeah. Kahit babae ka, hindi ka uurong. Ganun din pala yung advice nung father ko sa akin. Do not ever throw the first punch. Regardless of the situation, do not throw the first punch. Pero, pag sinapa ka na, bugbugin mo na. Parang ganun. Kasi self-defense na yun. Pag sa principal's office, siya naman po nauna Totoo naman yun, di ba? Pero, then, it's just self-defense. Diba? Pag self-defense, okay na yun eh. Kasi parang, di ba, that's life. Di ba? If something or someone does something bad to you, dapat matuto kang dumepensa ng sarili mo. And I think the kids should also learn that very early na you have to have a certain boundary na... But daddy, okay. Ito pinag-uusapan natin. Ira natin tong punch-punch. Sabi ko nga sa'yo, iba na ngayon. Iba na. Iba na yung pananakit ngayon. As in, below the belt na talaga. And then yun nga, it goes beyond the school. The school premises, lumalabas na yan sa bahay. Yun nga, sa social media na. Minsan, gagantihan ka. Hindi na yung dati, di ba, suntukan tapos. Ngayon, ipopost ka na. Sisirain yung reputation mo, sisirain yung pangalan mo, right. 'di ba? And they will involve the whole, imbis na dalawang parties lang ang nag-uusap, dalawang buong magulang lang. Yun. Hindi lang 'yun, buong mundo makikita ka. Kasi kunyari naunang nag-post yung isa. Siya naman talaga yung magulang ng bully. Ikaw na agad yung sira kasi ikaw yung unang nailadlad sa mundo na ganun yung anak mo, 'di ba? That's how cruel the world can be right now. And yung mga dating kailangang protektahan natin yung sarili natin, ngayon they have 100 more things na kailangan nilang maging aware of para to protect. Nabanggit mo ang school. That's also very important. When should the school step in? Kasi ang nangyari doon sa nabasa natin, parang isinantabi na lang nung school yung nangyari. And just let the parents take care of it. No, Dapat hindi ganun eh. Hindi. Kasi 'di ba pag pumasok na yung anak natin sa school, we'd like to assume na pangalawang bahay nila yon, na mayroon silang mga set of parents doon sa teachers nila. Ano bang dapat gawin ng eskwelahan agad-agad to address it? That's a big question also. Dati, nung panahon natin, sa bagay kasi sabi ko nga dahil all girls kami, parang wala akong nabalitaang bullying, honestly. Or baka sa class namin wala.
Meron bang nag-aaway nun sa inyo? Paano ba ang away babae sa all girls? Wala eh. Kahit yung sabunutan, wala akong Yun ang iniisip ko, na-witness. ina-assume ko na Wala. Sa STC, catfight. St. Teresa's College, okay, in Quezon City. Doon po ako nag-grade school. Well, part ng grade school, high school. Yung early grade school ko kasi, Saints ko Manila naman. Wala. Wala akong naaalala na bullying or Wow. wala. Mababait nga kami. 'Di ba? Shout out STC. Kami din naman mababait eh. Yun nga lang pagka merong pasaway, sobrang pasaway naman. Oo. Walang middle ground. Yeah. Saka siguro mas pilyo din kasi all boys. But Mas alam mo magulo. yun, ito, Daddy, we don't know. Well, you cannot always be there for your children. Kaya nga, yun yung role nating mga magulang eh. Yeah. I-prepare natin sila sa mundo. Mhm. At tayo lang din naman may kanya-kanya naman style of parenting, Mhm. right? But I think it's best to make sure na lagi kayo nagko-communicate ng anak mo. Yeah. Walang taguan ng sikreto, Mhm. right? Para at least alam mo yung behavior ng anak mo sa labas kahit papano okay. Yeah. Right? Yung sabi nila, yung linyang kids will be kids. Di ba? Yung sa mga nabasa ko, hindi daw tamang sabihin yun kasi dapat daw yung tinuturo mo naasal sa anak mo, kahit bata siya, dapat tama. Hindi ako naniniwala doon kasi syempre pag bata, nag-explore pa po yan ng personality niya eh. Gagawin niya lahat ng pwede niyang gawin to find out na ako pala ito, ito pala hindi ako to. Pero gagawin niya lahat yun. Be it good or bad. Experimentation age. Nangyayari po talaga yan. I went through it, she went through it to find out yung tunay na personality niya. Ang masama po is ginawa na niya yung magaganda, ginawa niya yung mali, and he or she chose na gawin yung mali hanggang pagtanda niya yung pa rin ang ginagawa niya. Now there's the problem. Di ba? Yeah. Yun lang yun. So I guess the takeaway that we have here is sa akin, let our kids explore. Huwag nyo silang ikahon na eto dapat nyong gawin, eto agad-agad. Kasi hindi po mangyayari yun. Even if you tell them that you should do this, you should do that on a daily basis, mag-e-eksperimento po yan. Now, if they end up doing something bad because of yung experimentation na yun, para mahanap yung personality nila, that's when we step in. Right. Ako naman, sa bahay pa lang, sabihin na natin at lagi natin ipaalala sa ating mga anak kung ano ba ang tama, kung ano ang mali. Kahit ulit-ulitin nyo, minsan iniisip natin hindi naman nila tinatanggap talaga fully, pero alam mo, nandito yan. Naaalala nila yan. Lahat na sinabi ng nanay ko, nandito pa rin eh. Araw-araw yan sa hapagkainan. Imposibleng hindi nila naririnig yan. Makulitan na sila, okay? But I think importante ang guidance ng parents sa usaping bullying. Saka po yung mga magulang na alam nyo nang yung anak nyo ang bully or yung anak nyo ang nanakit, wag niyong pagtatakpan po. I know it hurts your pride. I know na minsan parang ka-questionin nyo na ayaw nyong malaman ng ibang tao na ganito yung ginawa ng anak nyo. I think opinion ko, it will just make things worse. And yeah. Kasi pag nakita ng anak nyo na okay, kaya ko palang to get away with it, na nakita ko ng kapwa ko, hindi ako papagalitan ng magulang ko. I think they will interpret it that way. So, wag po. Pag may ginawang mali, regardless, you have to make sure that you step in and make your kids know na, anak, mali yan. Okay? Yes, Wag niyong pagtatakpan. dapat. Oo. And kung kayo naman po ang may anak na nabully, ay sige, magkita-kita tayo sa principal's office. No. Awa ng Diyos naman ako hindi naman ako naging bully. Pero iba yung dahilan kung ba't pinapatawag yung parents ko sa office. Grades po yung problema. Kung ang anak mo nga ang nabully, paano mo ba malalaman, ano? Kaya nga magandang involved talaga ang parents on a daily basis sa mga anak nila. Doon mo kasi makikita kapag iba na yung
iba na yung anak mo, you would know if there's something wrong, Yes. right? So, communication pa rin. Kamustahin niyo yung anak niyo kasi baka mamaya nabubully na pala sila sa That's true. school. Dapat po Oo, yung kasi yung iba relationship. nagtatago. Oo. Nagtatago tapos naapektuhan na sila lahat. Mentally, and then their school, and then so yeah, it's important that parents are really involved. Bukod sa involved, I guess dapat i-nurture nyo yung relationship nyo na yung anak nyo is easily opening up to you. Yeah. Yung bang kaya niyang ikwento lahat sa inyo kahit alam niyang disappointing or what, pero sobrang tibay ng relationship nyo na hindi sila matatakot magkwento ng kahit ano. Yeah, that Ganun. that we have to learn as parents as well, I right? think all parents have to learn that. Yeah. Hindi tumitigil yun eh. Because even Yeah. if feeling ko kahit 30, 40 You know na sila. why? Because, okay, ikaw nga sabi nyo, kayo sa family, kayo very open, di Yeah. ba? Kami kasi, ako masikreto kami. Kami magkakapatid, masikreto kami sa lahat sa magulang. So, maybe, I'll take it from there, from my experience with my parents, what to do and not to do when it comes to parenting. Ganun naman eh. Yes. And again, iba-iba naman tayo kung paano tayo maging magulang. Iba-iba rin ang mga anak natin. O, sinasabi mo kanina, di ba? Oh, ganito naman tayo as parents. This is how we parent them. But, meron kang anak na bully, meron kang anak na okay lang naman. So, parang tayo ngayon, di ba? I think we're raising them the same way. yeah. Pero yung personalities, nakikita na namin yung difference eh. Si Zandrine medyo mas on the malumanay side. Si Zemira mas on the active, alam mo yun, active, forceful side na nakikita nyo na yung differences and there's nothing wrong with that. Individuals rin po yan, kahit magkapatid yan, kahit pareho yung pagpapalaki ng nanay at tatay. So, you also have to put that into consideration, yung individual personalities ng mga bata. Right. Diba? Wow. We're learning. We're learning. I think it's a learning process. Yun nga lang, ewan ko kung dapat matakot ako or what, but I think yung way natin of controlling the world around them is, just try your best. Yeah. Hindi mo control lahat eh. Talagang, that's a sad reality. Right. Mas maraming inputs ngayon eh. Yes, Alam mo yun, na hindi mo talaga kaya i-police everything. Like ngayon, habang nagpa-podcast kami, because it's a weekend, Mommy, can I watch TV? Sabi ko kasi pwede siya manood pag weekend. Tapos kanina, nakita ko, YouTube na naman yung pinanood. Sabi ko, no, watch a movie, like a cartoon, a full cartoon. Kasi nangyayari, di ba, pagka YouTube, let's say after 20 minutes, iba na naman. Yung reels, or scroll, di ba? Kung ano-ano nakikita. And minsan, may mga bagay doon na hindi pa dapat makita sa edad nila. So, ayun. We want to know, guys, kung ano po as parents din, kung meron kayong na-encounter na situation or may experience kayo. How you dealt with it. And both from the side ng yung anak nyo ang nabully and yung anak nyo pala yung na-figure out nyo na naging bully. Paano nyo in-address yun? I think more of dun sa nabully. Ay, more of dun sa nang bully. Kasi gusto kong malaman yun eh. Yung sa nabully, since being the victim, alam na natin more or less kung ano yung dapat na pinagdadaanan eh. Pero for the parents na nalaman nilang yung anak nila ang bully. Yeah, but I also wanna hear that. Kung nabully yung anak nila, ano yung ginawa nila, to what extent, di ba? And does it matter kung private or public school ba? Yeah. Oo. Sino bang mas actively na ina-address yung mga ganitong sitwasyon? Kasi kahit yata sa mga private schools, hindi rin, I don't know, it depends. Yeah. It really depends. I think it depends on the school eh. Pero, sana hindi na umabot dun sa either may mga critical na may injure or may namamatay pa because it's been happening a lot around the world. Yeah. Hindi lang po dito sa Pilipinas. Hindi po tayo exclusive sa mga nangyayari kasi iba na talaga yung mundo natin. It's getting more cruel. It's getting more, there's more negative inputs na nakikita ng mga kabataan. So, that's sad reality of the digital world we're all a part of. Ang hirap ng trabaho ng magulang ngayon. Oo. Ano mo yun? Hindi, kaya nga pagka na-expose sila sa mga ganyan, babalik ka sa, okay anak, what would Jesus do? Yes. Diba? What would Jesus do? If you know it's bad, then don't do it. Right? You always choose the good. Right? Yun lagi din ang linya ko sa mga anak ko.
Paano yung sagot? Parang nung isang araw, wag mo itatapon yung broccoli, Zemira, kasi magagalit, masasad si Jesus. Oo, sinabi ko Alam mo sabi ni Zemira, where's Jesus? Is Jesus here, Daddy? Patay. Sabi ko, ano sasagot ko dyan? Parang, Kasi okay. mahal ng broccoli. Tapos puputala sa floor. Kinain tuloy na asawa ko. Kinain ko. Ayaw niyang pakain kasi tumama na doon sa tsinelas yung broccoli. Sabi ko, akin na Yung ako tsinelas sa nakakain. kabaliktad. Ba yan? Ano sasagot mo doon? Well, is Jesus here, Daddy? Hindi niya nga naman nakikita. So, paano masasad, di ba? Oo, kasi ganun eh. Pag Okay. yung medyo problema po. Ewan ko, if pareho kayo, like, yung ganitong edad na 2 years old, hindi naman siya picky eater, pero may times lang talaga ganun, yung edad niya. Yeah. So, talagang pag magpe-pray, thank you Jesus for the food, and then talagang sasabihin ko, oh, this mango that you're eating, it came from Jesus. This mango. Oo, so Jesus put it in the tree, Yeah. and then Kuya Joel, yung kapitbahay po namin, got it from the tree, and then he gave it to you. Sabi, cute lang, yung mga ganon. Para lang po isubo yung broccoli at yung kanin at yung chicken barbecue. Po. So anyway, sana po may napulot kayong something from our point of view. Again, hindi po kami experts. Ito po ay aming point of view lang based dun sa mga nabasa namin sa news at sa social media, na as parents, this is probably how we will deal with it. This is probably how we will see it. Diba? So yung mga comments po ninyo, we're looking forward to reading them. Especially as we said sa mga parents ng nabully and parents ng mga naging bully, yung mga anak nila. This is a touchy subject dahil palala ng palala po yung situation ngayon. And we hope for the best. Sana po wala ng mga kids na masasaktan. Sana po maagapan before things get worse. Yeah, kaya what can we do as parents? Kasi nga paglabas ng pinto ng ating mga anak Yeah. we don't know what's gonna happen. I would always say, just pray for protection. Yes. Dahil ang Panginoon natin ang bahala sa kanila. Yeah, ultimately. Trust your instincts. Trust yung pagpapalaki sa inyo ng magulang nyo na ginagawa nyo rin sa mga anak nyo. And the only thing you can do is really just to try your best to be the best parents possible. Yun na lang po. Wala. There are things you cannot control, but one thing we can control is what kind of a parent we are to our kids. Diba? Good topic. I like this. I enjoy this. This is a fun topic. Me too. Hindi ka pa talaga nabully? Hindi nga. Grabe, no? Iba talaga yung mundo ng girls' school. At least yung time na yun. Kasi Diba? wala talaga. Well, that's good. Wala. And I hope yung anak din natin hindi mabubully. Diba? Oo, nako. Subukan lang nila. Wow. Anyway, thank you guys for watching. Siya po si Aisel. At siya po si Mark, and this is A-Mark the We'll Podcast. see you next week, guys. If you have a suggestion or any suggestions for topics, we'd like to know. Bye-bye.